napakabilis. Tapos kumakasigit, akala mo sariling kalsada. Oo. Oo, para lang po malinaw dito sa mga nagmamayari ng e-bike at e-try kasi yung iba ginamit na po ito panghanap buhay. Sa Maynila, ang dami po niya maging sa ilang mga lugar. Ito po ba ipatutupad sa Metro Manila lamang o sa buong bansa? At saan po talaga sila ipagbabawal? National roads po ba or maging sa secondary roads? Paano po talaga yung magiging implementation nito? Pagdating ng January 2, hanggang sa loob na lang po ba sila ng mga subdivisions or barangays? Okay, yan ha. Pakinggan ninyo mabuti. Yung mga e-bike user dyan, pakinggan ninyo mabuti guys ha. Hindi po. Pwede po nilang gamitin yung mga e-bikes nila. Pero sa National Highway, hindi po sila pwedeng mag-cruise o tumakbo sa National Highway. Pero kung sila po ay tatawid lang sa National Highway, wala pong problema yon. Yun sa mga tamang tawiran na halimbawa sa crossing o saan man. Hindi yung basta biglang liko kung naiisip nila, hindi po. Pero ang pinagbabawal po talaga yung pag-cruise, yung pagtakbo sa National Highway. Ngayon, Okay, putulin muna natin saglit. Ang linaw niyan na ang pinagbabawal is yung pagtakbo pag-cross natin sa National Highway. Kasi baka meron kasing, kung meron kamote driver, meron din naman kasing mga kamote na enforcer na basta-basta na lang manghuhuli kahit parang hindi na seminar, okay, manghuhuli pa rin, makita lang na tumawid sa highway para pumunta sa kabilang barangay, makita nila, may nanguhuli na ganun, okay. So, tuloy natin guys ha, para malinaw lang. sa secondary road at saka dun sa mga inner roads, okay naman po sila dyan, hindi naman po sila pinagbabawal. Okay, secondary road, inner road, hindi po yan pinagbabawal. Kaya sana sa may mga katungkulan na nanguhuli sa kalsada, sana po maging malinaw po yan sa inyo, maging patas po yan. Hindi yung basta nakikita na lang natin yung mga e-bike user, paparayin natin, and di ba, kahit wala namang dahilan. Okay, continue. Yun naman pong mga nagtatanong kung pwede ba sila yung mga two wheels na electric sa bike lane. Basta po, pwede po sila, basta po yung kanilang electric fit dun sa bike lane. Hindi po yung, kasi ang mga electric natin meron pong 3 wheels, may 4 wheels, hindi po pwede yon. Pero yung single na electric bike na kasya dun sa bike lane, pwede po yung dumaan doon, hindi po yung mga malalaki. Okay, yan ha, malinaw na malinaw. Lahat ng e-bike, hindi 3 wheels, okay, yung 2 wheels lang, pwede siyang dumaan sa bike lane. Kaya pwede pa rin makapaghanap buhay yung mga courier natin. Kasi yung iba kasi ginagamit nila pang carrying, pang rider, dinadaanan nila sa National Highway. So, okay, kasi nga nakaregister yan as an e-bike. Okay, so dapat doon lang tayo sa bike lane. Okay, pero remember, yung 2 wheels lang, hindi kasama dito yung 3 wheels. Okay, baka mamaya magngangal-ngal kayo. Pipilitin nyo na naman dumaan. Okay, mga kamote rider, yung mga pasaway dyan, lalo na sa Maynila, baka mamaya para sa bike lane, kuukipayin nyo naman. Okay, kaya nasisilip tayo ng gobyerno. Madaming pasaway Ayan, tuloy. Pag po sa bike lane. Pero yun nga po yung nabanggit ko, pag wala naman pong bike lane, hindi po pwedeng mag-cruise ang electric bike sa highway. At least mas malinaw po ngayon. So yun guys, no, ang linaw ng sinabi ni Marcos. Kaya huwag kayong kabahan. Okay, huwag kayong mataranta. Okay, pwede pa rin naman ang e-bike sa secondary road, and pwede ka naman makatawid-tawid sa kabilang barangay. Huwag mo lang tutumbukin yung mga main highways natin. Huwag mo lang tutumbukin yung mga highway. Okay, kasi nga nakaka-cause tayo ng sagabal. Okay, so malinaw na. Kaya huwag kayong mataranta. Okay, tama lang naman yung ginagawa ng government natin, especially particular doon sa Metro Manila na sobrang traffic. Okay, so isa rin sila nagko-cause ng traffic doon kasi sobrang dami na rin nila.